Marahil ay napanood nyo na ang aking video tungkol sa Murillo Velarde Map kung saan malinaw na makikita dito na pasok sa teritoryo ng Pilipinas ang mga bahagi ng West Philippine Sea na nais angkinin ng bansang China. Pero bukod sa mapang ito, isa pang sinaunang mapa ang lumabas tungkol naman sa tunay na nasasakupan ng ating West Philippine Sea. Ang mapang ito ay nagpapatunay kung kanino ba talaga ang Spratlys Island at ang Scarborough Shoal. Nasaan nga ba ang pangalawang mapang ito at bakit ito mahalaga para sa ating kasaysayan? Sino nga ba ang gumawa ng mapang ito at kailan ito nagawa? Ito na nga ba ang susi na magkakandado upang matigil ng China sa kanilang pananakop sa ilan nating mga nasasakupan? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo kung alamin ang isa pang sinaunang mapa ng Pilipinas, ang Carta Indigena Filipina. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ibinunyag ng Filipino historian na si Nasser Sharif ang umiiral na historical evidence na naglalarawan ng jurisdiksyon at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito'y pinagtibay ng 16 na sultan sa ngalan ng Iranun na nagdeklara ng pagmamay-ari sa Spratly Islands at Scarborough Shoal na pilit na inaangkin ng bansang China. Ang kanilang marangal na layunin ay upang bigyan ng Pilipinas ng isang napapanahong bala o armas sa paninindigan o sovereign claim ng Pilipinas sa Spratly Islands at sa Scarborough Shoal na hindi kailanman dinala sa argumento. Ito ay ayon mismo kay Sultan Tomas Reyes Cabili Jr. Ito ay parte ng advokasya ng Tomas Cabili Foundation. Ang Tomas Cabili Foundation o TLC ay nakipagsanib puwersa sa PMTC Institute of Iranun Studies at sa Southeast Asian Islamic Chamber of Commerce and Industry. Sa NMS Convention Center sa Marawi City, dumulong mga ilang mga datu, sultan, council of elders, genealogists, historians, mga manunulat at kilalang tao upang ipagbigay alam na ang Spratly Islands at Scarborough Shoal ay pag-aari ng mga Iranun. Napagdesisyonan umano nila itong isiwalat dahil sa hindi matapos-tapos na iringan ng mga bansang nais angkinin ang mga naturang isla. Oras na umano para malaman ng mga tao kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng Sulawan, ang dating pangalan ng Spratlys Island, at Panakot, ang dating pangalan ng Scarborough Shoal. Ginagawa ito ng TLC Foundation para sa kapakanan ng buong bansa at sa mga susunod pang henerasyon, hindi para lamang sa mga kapatid nating Muslim at mga Iranuns. Hindi na lamang umano sila nagpapaabot ng bagong kaalaman kundi nagbibigay din ng mga impormasyon na dapat ay noon pa may nakasulat na sa ating mga libro ng kasaysayan. Sa kamakailang na-publish na monograph ni Sharif na pinamagatang The Iranun and Philippines Historical Claims in the South China Sea, nakita niya ang isang katutubong mapa ng Pilipinas na pinangalanang Carta Indigena Filipina na nagpapakita ng West Philippine Sea, Spratly Islands at Scarborough Shoal bilang bahagi at teritoryo ng ating bansa. Ang mapang ito ay isang malinaw na ebidensya kung ano-ano ang mga nasasakupan ng ating teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea noong unang panahon. Tulad ng 1734 Murillo Velarde Map, ang mapang ito ay maaaring susi at kasagutan para sa ating gobyerno na magtagumpay sa pinag-aagawang teritoryo sa karagatan. Ang mga Iranun ay mga grupong etniko na malapit na nauugnay sa mga Maranao at Magindanawan. Sila ang bumalangkas at gumawa ng mapa na nakalagay sa Museo Naval de Madrid mula noong taong 1847. Sila rin ay mga sinaunang tao sa Pilipinas at maituturing nating mga ninuno na pawang mga dalubhasang marinero na may natatanging kaalaman sa tanawin ng dagat at nasasakupan nito at sa mga isla ng Timog Silangang Asya.
Ipinaliwanag ni Sharif na ang mapa ng Moro-Iranon Portolan ay natagpuan sa isang tubo ng kawayan sa kahabaan ng katubigan ng arkipelago ng Sulu at kinuha mula sa isang nahuli na barkong Moro pirate, kaya dito na din kinuha ang pangalan nito. Ang Iranon ay isa ring terminong Malay na tumutukoy sa pirate o mga pirata ayon sa Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Ang pinagmulan ng Karta Indigena Filipina na natagpuan mula sa Iranon Moro na pirate ship ay mahalagang buhay na ebidensya ng Pilipinas sa Spratlys para sa cartography na malinaw na nagpapakita kung gaano kalapit ang kaalaman ng mga Iranon sa maliliit na detalye ng South China Sea. Ayon yan kay Sharif. Gayunpaman, naalala rin ng mananalaysay ang pagkiling ng mga bansa sa Timog Silangang Asya sa grupong Iranon kahit na ang kanilang mga kontribusyon sa pagbuo ng bansa ay hindi kinikilala. Dagdag niya, ilan sa mga nakalimutang pagsisikap ay ang Maguindanao Quotas na ipinaglaban ng mga Iranon at ang mga archipelagos ng Sulu na kanilang itinayo mula sa simula. Ang mga Iranon ay kilala noon bilang mga mahuhusay na mga pirata, ngunit ang territorial standoff ngayon sa pagitan ng China at Pilipinas ay nananawagan para sa kasaysayan ng Iranon at kanilang mga artifact. Ito ay isang pagkakataon para sa pambansang pamahalaan na tubusin ang kanilang sarili at pagbutihin ang kanilang saloobin sa Iranon. Sabi ni Regional Chairman Norma Sharif ng Philippine Muslim Teachers College Institute of Iranian Studies, sila umano ang pinakasusi sa paglutas ng hindi pagkakasundo ng South China Sea na ngayon ay nagbabanta sa mismong seguridad ng mundo, hindi sa mismong pag-iral nito. Dagdag ni Nasser, mula nang magsimula ang pagtatalo sa West Philippine Sea, matatag na naninindigan ang China sa paggamit ng mga makasaysayang ebidensya bilang dahilan para sa kanilang jurisdiksyon sa katawan ng tubig at mga isla nito, na sinasabing ito ang kanilang karapatang pangkasaysayan, at binabaliwala ang pasya noong 2016 tungkol sa kanilang sinunod na 9-dash line. Noong mga nakaraang buwan lamang, naobserbahan ng Philippine Coast Guard ang hindi bababa sa 48 Chinese militia vessels sa West Philippine Sea. Noong Abril, nakahanap sila ng 100 barkong pandigma ng China at mga barko ng Coast Guard. Gayunpaman, naniniwala si Nasser na kahit na ang 9-dash line ay binuburang network na itinatag ng Iranon nang tumawid sila sa West Philippine Sea, ang paglalagay ng mga late marker sa mga nakausli na bato at pagtatanim ng mga bandila ay simbolismo lamang ng semaphore na walang kinalaman sa aktwal na paggamit. Kung mas matimbang ang makasaysayang ebidensya, aniya, ang makasaysayang pag-aari ng mga pinagtatalo ng isla ay maaaring maging karapatan sa Iranon at isang Vietnamese indigenous group na tinatawag na Cham. Idinagdag niya na ang pag-uugali ng China ay isang malinaw na pagpapakita ng sinasadyang kamangmangan sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya habang hindi nila isinasama ang mga pangunahing isla sa 9-dash line. Sa sinaunang mapa ng China na may 9-dash line, ipinapakita umano na sa kanila ang pinag-aawayang mga teritoryo. Marahil isa sa mga pinaka-ipinagbubunyi ng mga Pilipino ay ang bahagi ng desisyon na sinasabing walang batayan ang historical claim ng China sa South China Sea. Ito ay dahil sa 9-dash line o ang katubigan sa loob ng linyang nakamarka sa isang lumang mapa ng China na nakabatay ang karamihan sa mga inaangkin nitong bahagi ng dagat. Paliwanag ni Kabayan Party List Representative Harry Roque, isang eksperto sa international law, sinasabi sa ruling na hindi tugma ang historical claim ng China sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Mahalaga aniyang naipunto ng tribunal na sa pagpirma at pagratipika ng China sa UNCLOS noong 1980s ay tinalikdan na ito ang kanyang historical claim sa mga teritoryo. Malinaw ng bahagi ng EEZ ng Pilipinas ang Mischief Reef, Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal at Reed Bank o Recto Bank. Ito ay matapos sabihin ng tribunal na low tide elevation lamang ang mga ito na nasa loob ng 200 nautical miles ng karagatan mula sa baybayin ng Pilipinas. Ibig sabihin, eksklusibong may karapatan ng Pilipinas sa mga likas na yaman sa bahaging ito ng dagat. Ang problema, may mga istrukturang Chino na sa isinasagawang malawakang reclamation sa Mischief Reef at kahit pagkatapos ng desisyon ng International Court, may sinubok pang 2 airfields doon. Sa kabila nito'y naniniwala pa rin si Chito Santa Romana, dating hepe ng ABC News Beijing Bureau, tagumpay pa rin ang bahaging ito ng desisyon. Sa kabila ng pagpabor ng International Tribunal sa ating bansa at sa ilang mga naglabasang mga sinaunang mapa ng Pilipinas na nagpapatunay na atin ang mga inaangking teritoryo ng China,
Bakit nga ba tila ayaw magpaawat ng bansang ito? Handa nga kaya silang makipaglaban hanggang sa huli o may pinanghahawakan silang isang kasunduan sa ilang mga tao sa Pilipinas kaya mas tumitindi pa ang kanilang paninindigan ukol sa pinag-aagawang teritoryo? Sino nga ba ang mga tinutukoy ng China na kanilang nakasundo na may kaugnayan sa pinag-aagawang teritoryo? Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!